parehas na kaliwa ang paa. Yakang-yakang sayawin ito. Ihampas at itilapon lang daw ang bewang at balakang. Sige nga, ang solusyon daw ng iba para matulungan ang mga hari ng kalsada sa nakaambang jeepney face-out. Pagsasayaw sa kalsada ng ganito? Ha? Paano ba yan makakatulong? Simulan muna natin ang istorya nito lang Lunes kung kailan ang mga driver ng jeep nag-nationwide pigil pasada. Jeepney face out! Bilang pagprotesta sa nakaambang pag-face out ng mga jeep sa ating mga kalsada. Inuobliga kasi ng gobyerno na ang mahigit 100,000 jeep sa bansa na pinapatakbo ng diesel at meron ng 15 taon ang tanda, palitan na ng modern jeepneys. Ang hindi susunod, last trip na raw ng biyahe sa Disyembre. Deadline may be adjusted kung sa panahon po namin ay hindi pa ko nila kaya ma-consolidate yung mga sasakyan nila up to the end of the deadline. Pero ang mga driver, umalma. Aabutin daw kasi ng mahigit 2 million pesos ang gastos para makabili sila ng bagong unit ng jeep. Jeepney face out! Ibasura! Si Ems, problemado ngayon kung paano makakalikom ng pera para may maipambayad ng bagong jeep ang kanyang tatay na driver. Kung ma-face out yung mga jeep, tsaka di mabigyan ng pagkakataon na mabigyan ng bagong jeep yung tatay ko, mahirap. Siya lang yung nagtatrabaho. Talagang, syempre, hindi mo alam saan siya kukuha ng pangkain, pambayad ng kuryente, mga bill sa bahay. Ang kanyang tatay Hener, sa pamamasada ng jeep sila binuhay sa loob ng 22 taon. Matagal po namin pinag-ipunan mag-asawa yung jeep na to. Tapos, biglang isusulong ng gobyerno na ipipisa out ang aming mga sasakyan. Proud po ako sabihin to na jeepney driver yung tatay ko. Kaya ang anak ng hari ng kalsada na si Ems, sa kalsada rin nakita ang isa sa mga makakatulong na solusyon sa kanilang problema. Ang kalsada kasi, ginawa niyang dance floor para kumaldag, Nakakatulong naman siya kasi pag naiimbita ka sa mga events, kumikita naman kami kahit papaano. Gusto kong mabilan ng jeep yung tatay ko, yung bago. Kung pamilyar sa inyo si Ems, isa lang naman kasi siya sa viral ngayong trio na nagpauso ng trending ngayon na Big Boy Dance Challenge. Presenting Ems, Russell at Dennis, ang Big Boys ng Angeles, Pampanga. And we're gonna teach you the proper way. Hey guys, this is what we call the face. The face. This is what we call the spinal flex. Step 1. Step 2, the stomach kick. Step 3, bring it in. Bring it on! Ang trending dance craze na ito, ideya raw talaga ng kanilang leader, si Dennis. In-apply ko na din siya sa sarili ko. Mas malaki na ako, tapos humiwalay na din ako sa parents ko. Why not big boy? Kung kaya mo gawin to, big boy ka na. Kung anong energy ni Dennis sa dance floor, ang siya naman daw tamlay niya pag-uwi ng bahay. Sa mga good comments na natatanggap ko, naglo-look forward pa rin ako na matanggap ako ng family ko. Gagawin ko to kasi di po nila ako masuportahan doon. Kasi nga, nakakahiya daw ginagawa ko. Wala ka naman na narating. Marami na nga ang kumasa sa Big Boy Dance Challenge. May palengke tour, may kumaldag sa pool, sinasayaw na rin sa gym.
Pati mga kapuso celebrities nakikikaldag na rin. Pero ang dance cover daw na talagang bigatin pagdating sa dami ng views, ang pagkaldag-kaldag ng literal na big boy na si Ray, na mas kilala sa alias na Kuya Chubs. Gusto ko po pakita sa kanila na kahit big boy po ako na as in literal, kaya ko po makapagsabayin sa iba na kayang pumaldag, kayang sumayaw ng bigay todo po. Ang pagsayaw ni Ray, hindi lang para i-flex ang kanyang dancing skills, exercise na rin. Labasan na po lahat ng pawis ko noon, sa mukha, sa mga braso, talagang nababasa po yung damit ko sa pagsasayaw po. Pero si Ray, hindi nakaligtas sa mga body shamer. Para daw po akong balyenang sumayaw. Ganun, malaki po, ganun. Yun nga, pinapatigil nila ako kumaldag sumayaw po kasi baka daw mamaya bigla lumindol. Ngunit si Ray, dead ma. As long na napapasayaw ko po yung mga followers ko, mga kadudis ko dyan, tuloy-tuloy lang po ako sa pagsayaw. Balik tayo sa leader ng trio na si Dennis, na nakakakuha man ng papuri sa iba, kulang naman daw sa suporta ng sarili niyang pamilya. Nakakahiya daw ginagawa ko. Wala ka naman na narating. Nitong Huwebes, habang mag-isang nag-e-ensayo si Dennis, may sorpresang bumisita sa kanya. Pwede mo ba akong turuan yan? Turuan kita. Hindi ka nagulat, no? Ang kanyang kuya Denan, na minsan na raw niyang nakasamaan ng loob. Basta ka na. Nakamusta? Okay lang. Miss ka na namin. Proud sa'yo sila mama, tsaka sila daddy. Tsaka yung mga kapatid natin. Umuwi ka na. Kung may nasabi man ako sa'yo, sorry. Pasensya ka na. Okay lang yun, wala naman. Wala naman siguro ang magulang na mag-ano sa atin na ikasasama. Na over-concern lang sila siguro sa'yo. Pero support sila kung ano man yung mga decisions mo in life. Hindi, si kuya ko talaga, solid to eh. Isa sa mga naging inspirasyon ko sa pagsasayaw. Ang kanilang tampuhan, tuluyan na lang hinilom ng kaldagan. All together! Ngayon, sa tinanggap namin na brand, na estimate namin na kinikita namin, 15K. Minsan lang yon yung 15, hindi siya madalas. Gayunman, batid ni Ems na marami-rami pang kaldagan ang kailangan para pag-ipunan ang kailangan ng kanyang tatay Hener na bagong jeep. Siguro po, baka ibebenta ko yung jeep ko. Yung hiling namin, nabigyan kami ng subsidy ng gobyerno. Sana, kung sakali, kami na lang yung magpapagawa ng aming sasakyan para makahabol kami sa iconic standard na sinasabi ng LTFRB. Hindi rin kaya ng mga individual na mga operator na mabaon sa utang. Hindi yung halaga ng sasakyan. Kasi umabot ng 2.4 hanggang 2.6 million eh. Pag tingnan natin, hindi sa tulong eh. Kasi papatong siya sa 6% per annum na loan na utang. Ang mga hari ng kalsada, pati na ang kanilang mga anak sa pamamasada o pakikiisa at kahit pa sa pagkaldag, patuloy na lumalaban. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.